Pumasok ang babae sa hotel para hulihin ang kanyang taksil na kasintahan. Naisip niyang harapin ito pero nang makita siya, natigilan siya. Nagtago na lang si Samsung, nakadapa sa sahig. Nagdesisyon silang maghiwalay at hindi niya ito mapigilan. Nalungkot, tumakbo siya sa banyo, nagpalit at umiyak. Napakalakas ng kanyang hikbi, napansin ng mga tao. May lalaking kumatok, nagpaalala sa kanya. Binuksan ni Samsung ang pinto at nalaman na nasa banyo ng lalaki siya. Bukod dito, hindi pa niya natapos ayusin ang kanyang damit. Nahiya siya at mabilis na nagbihis. Pumunta si Samsung sa isang matchmaking center. Sinuri ng direktor ang profile niya, 30 taong gulang, walang angat at hindi kagandahan. Pinuna siya nito, kaya nagalit si Samsung. Naisip niyang parusahan ito, pero panaginip lang pala habang nasa bus. Sa pagkakataong ito, nag-apply siya ng trabaho. Nakita ng chef na matanda na si Samsung pero walang trabaho pa rin. Nagatubili siya, ginamit ang sobrang kwalifikasyon bilang dahilan para tanggihan. Naghanda ng husto si Samsung, nag-alok pa magluto para sa chef pero tumanggi pa rin ito. Maya-maya, dumaan siya sa kusina, nagtatakang sumilip sa loob. Nakilala niya si Jin Hoon, may-ari ng restaurant at tagapagmana ng hotel na mas gustong magpatakbo ng sariling negosyo. Kahit anong tangka ng nanay niya, walang interes sa babae, madalas nakikita si Samsung sa pintuan. Aksidenteng nasabit ni Jin Hoon ang buhok ni Samsung sa butones niya. Nag-apologize siya pero hinila siya ni Jin sa loob. Pinutol niya ang labis na buhok, ikinagalit ni Samsung. Pinunas niya ang cake sa mukha ni Jin pero di ito nagalit. Nang tikman ang cream, napagtanto niya ang galing nito. Naghanap ng baker, hinabol niya si Samsung. Sumakay siya sa kotse nito para imbitahan sa interview bukas. Akala ni Samsung bata pa at nagbibiro pero dumating siya, nagluto at hinangaan ng lahat. Tinanggap nila siya. Sa opisina, hiningi ni Samsung na palitan pangalan niya sa Kim Hee-jin dahil laging nararamdamang inferior. Maya-maya, pumayag si Jin Hoon tawagin siyang Hee-jin pero nagtataka pa rin sa piniling pangalan. Sinabi ni Sam na ipapaliwanag niya pag naging full-time employee na siya. Pagkatapos, ipinakilala niya ito bilang Kim Hee-jin sa kanyang mga tauhan. Naka-uniforme siya ng panadero, tiwala sa bagong kinabukasan. Ang unang araw ng trabaho ni Sam ay ipinakilala niya ang mga personalidad ng staff sa kusina. Nalaman niyang sikat ang direktor sa mga babaeng empleyado dahil sa hitsura. Nang matapos ni Sam ang ice cream, may nakitang singsing ang kumakain na mag-asawa. Hinahangaan ni Sam mula sa malayo pero sinabi ng kasamahan na may dinala rin siya noong nakaraan. Nasa loob pa rin ba siya ng ganitong pag-ibig? Ayaw ni Sam na makita ang asawa na naloloko. Sa kabila ng payo, hinarap niya sila, sinabihan ang asawa na huwag magdiborsyo hanggat hinila siya ni Hoon sa silid, binalaan na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kahit mali ang lalaki, ang lipunan ang magtuturo sa kanya. Ito ang restaurant nila at hindi siya dapat magdulot ng gulo. Pumayag na lang si Sam kahit labag sa loob. Sa welcome party, naisip niyang magsuot ng sexy dress at sumayaw ng kaakit-akit. Gusto niyang maakit si Jin Hoon, pero sumayaw siya ng matigas. Nabigo ang lahat kahit nagpapayat siya. Pinilit siya ng nanay na magpaganda bago ang blind date. Kinabukasan, nagbihis si Samsung para sa date. Nagustuhan niya ang gwapo. Determinado siyang magtagumpay. Malapit doon, si Jin Hoon, pinilit ng nanay, sumagot ng walang gana bago tumakas sa banyo. Nakita niya si Samsung doon habang dumadaan. Naalala ni Jin na siya pala ang umiiyak sa banyo noon. Natatawa sa pagkakataon, pinalak niyang sirain ang kanilang mga date. Hinawakan ni Jin Hoon si Samsung, nagkunwaring bawal na kasintahan. Nagulat ang lahat nang hilahin niya ito palabas, pinagsabihan. Galit na galit, sinampal niya ito at umalis. Wala namang masabi ang nagulat na binata. Tumalikod siya, feeling sinira ni Jin ang lahat. Sinampal at sinipa niya ito. Sumigaw na di siya laruan. Napagtanto niya na nagalit si Samsung sa kanyang mga kilos. Hinabol siya ni Jin Hoon para mag-sorry pero ayaw niyang makinig. Naglakad silang dalawa sa kalsada. Nag-rent si Hee-jun ng private cable car para mag-apologize. Inaalok niya ito ng full-time na trabaho nang walang probasyon. Galit na lumabas si Samsung para uminom. Pinanood ni Jin ang paglalaro at pag-inom niya. Akala ng may-ari ng bar magsyota sila. Natisod siya kaya natawa si Jin. Naghanda na silang magbayad ng bill. Nang tumakbo siya sa kalsada nang walang ingat, hinila niya ito. Maya-maya, may kotse na mabilis na dumaan. Pagkatapos nag-withdraw ng pera si Samsung na gusot ang itsura. Pagkuha ng pera, biglang nagsara ang ATM dahil closing time na. Sinisi niya ito sa malas pero may gwardiya na tumulong sa kanila. Kinabukasan, nagising siya sa bahay ni Jin, takot na baka inabuso siya. Mahinahon niyang sinabing nagsuka siya kaya nilabhan niya ang damit nila. Habang nag-aaway sila, pumasok ang nanay niya, pinagalitan siya.
Nagulat siya nang makita ang kakaibang babae, kinaladkad sa banyo para sermunan. Nanonood si Samsung, natatawa. Pagkatapos, sa harap niya, lumuhod si Jin. Tinanong tungkol kay Samsung, tumangot sinabing kinuha siya para gamitin. Natawa si Jinhon dito. Nalinlang ng sagot ni Samsung ang ina, hiniling dalhin sa bahay. Di pa rin payag makipag-date, naisip ni Jinhon di masama ang ideya, kaya tumango ng bahagya. Dinala sa hapunan, Samsung lang humingi ng pagtaas, siya'y nakatitig lang, gulat. Iminungkahi ni Jinhon na mag-date sila, ikinagulat ni Samsung. Binuga niya ang kanin kay Jin, na hinabol siya, nagmamakaawa. Tumanggi si Samsung, ayaw linlangin ang ina sa pag-asa sa mga lalaki. Nagtalo sila. Maya-maya, huli dumating si Samsung sa klase ng alak sa restaurant. Pinaalalahanan ng manager na maging maagap. Bigla, lumitaw si Jin, sinabing nag-overnight si Samsung sa kanya, gulat ang lahat. Nahihiya si Samsung na wala siyang mapagtatago, kaya hinanap niya ang laundromat, tinawagan para magtanong tungkol sa mga damit na dinala niya kahapon, at tiningnan kung totoo na nagsuka o nadumihan. Napag-alaman na hindi pala gaanong marumi ang mga damit. Hindi sigurado kung talagang nagsinungaling si Jinhon. Pagbaba niya sa kotse at pag-uwi, nakita niyang bumalik ang kanyang kapatid. Nalaman na diborsyado ng kapatid niya ang bayaw dahil nangaliwa ito. Pagdating sa pintuan, nakita ng nanay ang kapatid at alam na may gulo, kaya nagkaalitan agad sa pintuan. Kinabukasan, nakita ni Sam ang dating kasamahan niya sa France. Nakakagulat na umuwi pala ito para magpakasal. Nang makilala ang nobyo, napagtanto ni Samsung na ito ang dating kasintahan na iniwan siya. Nang gabing iyon, nag-usap sila ng pribado sa kotse. Naunawaan na ng Samsung na hindi pangkaraniwan ang katayuan nito. Parang biro ang pagpili ng restaurant at paggawa niya ng cake para sa kasal. Hindi kontento sa mukha niya, matapang niyang sinabi may bago na siyang kasintahan. Kahit engaged, nang marinig may iba na siya, nawalan siya ng composure at di matanggap. Sa totoo lang, single pa rin si Samsung at nagtaksi pa uwi mag-isa. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si ate sa may gate. Narinig kong nakikipagtalo si inay sa isang tao. Sabi ni ate, bago namatay si itay, lihim niyang inutang ang bahay para sa kapatid ko. Ngayon, humihingi sila ng pera, kaya stressed si inay. Alam ko ang hirap namin, kaya nang makita ko ang hardin ni itay sa trabaho, ayaw kong mawala to. Hinanap ko si Jin sa opisina, pero umalis akong hindi siya kinausap. Maya-maya, dinala ko lahat ng ipon ko. Ibinigay kay inay kasama pera sa pagbenta ng apartment ni ate, pero kulang pa rin. Kulang pa sila ng 50 milyong won. Sa wakas, nag-ipon si Samsung ng lakas ng loob para hanapin si Jinhon. Pumayag siyang maging kunwaring nobya, may kondisyon. Binigyan siya ni Jinhon ng papel na may 50 milyong pangako. Agad niyang inilipat ang pera at sinabing kung maganda ang trabaho, hindi na kailangang bayaran. Pero hindi pera-pera si Samsung. Iginiit niyang hiramin lang muna at babayaran ng buo kasama interes sa bawat panalo, kaya hindi niya pinilit na tanggapin ito. Pagkatapos ipinakilala niya ito sa lahat ng tao sa restaurant. Sa harap ng marami, sinabi niyang 2 buwan na silang mag-on, kaya walang nag-alinlangan sa mga babae roon. Para lokohin ang nanay niya, sinabi niyang dapat walang butas ang pag-arte para maniwala lahat. Dinala niya ito mamili ng magandang damit at ipinakilala si Samsung sa kanyang ina. Noong una, pinahirapan ng ina ni Jinhon ang sitwasyon, nagtatanong tungkol sa kanilang pamilya na nagpapahiwatig na hindi sila bagay. Di inaasahan, matalinong tumugon si Samsung, pinatunayan na ang kanilang pagmamahalan ay dalisay at wala siyang hinahangad mula sa kanya. Nagsalita si Samsung na tila siya'y lubos na nagmamahal kay Jinhon. Maging si Jinhon ay nagulat sa kanyang madamdaming mga salita, dali-dali siyang tumakbo sa banyo, naduduwal sa kanyang mga sinabi. Hindi pa rin naniniwala ang kanyang ina na mahawakan ni Samsung ang puso ni Jinhon. Si Hye-in ang babaeng nagdulot kay Jinhon ng matagal at hindi malilimutang sakit. Sa pagbanggit ng kanyang ex, nagbago ang mukha ni Jinhon, nawala ang dating katahimikan. Samantala, nagluto si Samsung kasama ang tahimik na apo ni Jinhon. Dahil sa katahimikan ng bata, naramdaman ni Samsung na kakaiba ang pamilya. Pagkatapos ay nakinig siya. Nang marinig ang tunog ng piano, pumasok siya sa silid at nakita si Jinhon na lasing sa harap nito. Nang magmungkahi ng kanta ang kalihim, nabanggit ng Samsung ang paborito ni Haejin, kaya nagalit si Jinhon at umalis. Kalaunan, ipinunto ng kalihim na mali ang pagbanggit sa dating kasintahan. Sa loob ng kotse, walang nagsalita kahit isa. Huminto siya at pumasok silang dalawa sa isang kainan. Nakita ni Samsung ang pagkamuhi ni Jinhon, kaya gusto na niyang tumigil sa pag-arte kasama niya. Aalis na sana siya pero bigla siyang niyakap at ibinalik sa mesa. Sumunod siya dahil nalaman niyang may espya ang ina ni Jinhon para suriin kung tunay silang mag-on. Nagtakda sila ng mga tuntunin at kung may lumabag, kailangang bayaran ang kontrata ng isa't isa. Kinabukasan, pumayag si Samsung na gumawa ng wedding cake para sa dating kasintahan bilang pagsubok ni Jin.
Biglang bumalik ang dating kasintahan ni Jin na si Hae-in habang siya'y nag-aalalang nakaupo. Ipinaalala ni Samsung ang oras ng pahinga, ngunit patuloy na naghanap ang dalaga. Kahit sarado para sa tanghalian, nagdala pa rin si Samsung ng tsaa at cake para kay Hae-jin. Habang kumakain, tinanong ni Hae-in tungkol kay Jin, pinuri ang natatanging lasa ng cake. Pagod sa trabaho, nakatulog si Samsung nang hindi namamalayan. Nanaginip siya ng away dahil sa pakikipag-date sa direktor, nagising na wala na si Hee-jin. Napansin ni Samsung na magkapareho sila ng pangalan ni Hee-jin, gaya ng mungkahi niyang palitan. Nananatiling malungkot ang mukha ni Jin-hoon hanggang sa siya'y umalis. Ipinaalala lang ni Samsung na dumaan si Hae-in kanina. Nagtanong siya tungkol sa relasyon nila, ngunit malupit itong tinapos ni Jin. Nang makita ang ugali ni Jin-hoon, hindi mapigilan ni Samsung na magkomento. Pinuna niya ang pagtanggi nitong magbago at mag-matured. Bigla, isinuntok niya ang cabinet sa likod niya, nagulat si Samsung. Unang beses niyang nakita si Jin-hoon na galit na galit. Kinabukasan, sinorpresa niya ang lahat ng may dalang malaking bulaklak at binati siya sa kanilang ika-100 araw. Ngunit nang nasa kotse na, inamin niyang pakitang tao lang iyon. Hindi nagtiwala si Jin sa mga tauhan, hinala may espiya ng kanyang ina para bantayan siya. Pumasok si Kapitan Jung sa opisina ni Jin. Natuklasan niyang Samsung ang tunay na pangalan nito. Samantala, napansin siya ng management. Sa kabilang dako, dinala siya ni Jin-hoon sa kainan, kunwari date pero para paunlarin ang skills ni Samsung. Mahusay na baker dapat tikman ang iba't ibang cake, kaya in-order niya lahat ng dessert para sa kanya. Bigla na lang, dumating ang dating kasintahan niya at ang bagong karelasyon. Nang makita siya, natigilan si Samsung habang nakilala agad ni Jin ang lalaking nakipaghiwalay sa kanya sa hotel noon. Dahil magkakilala, sabay-sabay silang umupo sa iisang mesa. Habang nasa banyo si Samsung, tinanong ng babae kung sino ang kasama niyang babae. Sinabi ni Jin na nakikipag-date siya sa 32 anyos, medyo mataba pero hindi naman problema yon. Ang gusto niya sa babae ay kilala nito ang sarili at may malinaw na layunin sa buhay. Ang pangalan ng ex niya ay kakaibang naaalala sa Samsung. Habang inilalarawan ni Jin ang babae, hiniling ni Jin-hyun kay Samsung na umupo sa tabi niya na nagpakumpiyansa sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Jin-hyun kay Samsung na huwag sisihin ang ex at oras na para mag-move on. Patuloy silang nagde-date, nanonood ng mga pelikula ng pribado. Hindi tulad ng madamdaming mag-asawa sa kabilang pinto, nahihirapan sila sa mga upuang automatikong humihiga. Hindi sinasadyang napindot niya ang pangpatay ng screen at sila'y nagtalo. Tinanong ni Samsung kung bakit hindi siya pumupunta sa tamang mga date. Ayaw magbukas loob ni Jin-hyun, kaya naisip niyang hindi ito tunay na lalaki. Nang makitang minamata siya, pinatunayan ni Jin-hyun ang sarili, lumapit kay Samsung, halos humalik. Ipinikit niya ang mata sa takot pero sinadya lang niyang takutin kaya hindi talaga siya humalik. Ilang pulgada lang ang pagitan ng kanilang mga mukha kaya nalito si Samsung. Kahit sa bahay, hindi niya maalis ang naramdamang iyon. Malapit na mag-umaga nang magising si Jin-hyun sa tawag ng pamangkin. Kahit antok na antok, matiyaga siyang kumanta para sa batang babae. Pagkatapos napansin niyang maaga umalis si Samsung dahil din sa puyat dahil sa nangyari kagabi. Nagdala ng ibang babae ang lalaking iyon. Nagulat siya nang makita ang singsing sa cake, pero bago pa makapagdiwang, dumating ang asawa at nagdulot ng gulo sa kanilang dalawa. Papatayin na sana ng lalaki ang asawa nang pumasok si Jin para pigilan siya. Sa pagmamadali, umalis na lang siya para maibsan ang paghihirap ng kanyang asawa. Gumawa si Samsung ng nakaaaliw na chocolate cake para sa kanya at pinayagan ni Jin-hyun ang customer. Nagpunta siya para tumugtog ng piano pero gusto ng asawa niya ang Over the Rainbow katulad ng hiniling ni Samsung dati. Natatakot si Jin sa isa pang pagsabog, nag-aalala. Mabuti na lang at umupo siya at tumugtog ng kanta. Bigla namang dumating si Hee-jin. Hindi inaasahan, nagkita ang tatlo doon. Hindi tulad ng mainit na sigasig ni Hee-jin, malamig ang mukha ni Hyun, ayaw manatili. Makalipas ang mga taon, sinisisi pa rin niya ito sa pag-aaral sa ibang bansa nang hindi tumawag, iniwan siyang wasak ang puso. Sa kabila ng mga pakiusap ni Hee-jin, malamig na umalis si Jin-hyun. Iniabot niya ang kanyang kamay, nagdulot ng matinding sakit kay Hee-jin. Nang gabing iyon, hinanap ni Samsung ang tabi niya habang umiinom siya. Alam niyang hindi maganda ang mood nito, kaya tinanong niya tungkol kay Hee-jin at nalaman na Jo Hee-jin nga ang pangalan nito. Ilang segundo lang, bigla siyang bumagsak at nahulog din si Samsung. Nahirapan si Samsung na iuwi siya. Bigla na lang, nang hindi nag-iingat, binigyan siya ni Jin-hyun ng rolling kick. Pinigilan ni Samsung ang damdamin, nagtiis at nagpa siyang harapin ito kinaumagahan. Biglang niyakap siya ng mahigpit at nakatulog. Hindi siya nakapalag hanggang magising ito kinaumagahan. Nagulat si Jin nang makita siya sa bahay, nag-aalala kung may nangyari. Sabi niya, "Wala naman," at sinabing bumaba na para sa almusal na inihanda niya. Habang kumakain, dumating ang dating kasintahan ni Jin. Gustong itigil ang relasyon niya kay Hee-jin, kaya pinapasok niya.
Nakita niya si Samsung na nagulat, pati ang magulo na kama, unan, at 2 mangkok ng kanin sa mesa, nagpapakitang magkasama sila kagabi. Pinilit ni Heejin itago ang kanyang sakit. Gusto niyang kausapin siya ng pribado, pero bago umalis si Samsung, hinila niya ito at sinabing siya ang kasintahan niya ngayon. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Heejin. Lumayo siya. Sa basement, tumindi ang emosyon. Nasaktan siyang makita ang mahal niya sa iba. Naramdaman ni Samsung na malupit ang ginawa niya. Alam niyang dahilan lang ang pakikipagrelasyon sa kanya. Hindi talaga nakalimot si Jin sa ex niya, pinakiusapan siyang hanapin at magpaliwanag. Pero galit na sinabi ni Jin na mas masakit ang ginawa ni Heejin sa kanya kaya ayaw na niyang makita ito. Hindi umuwi si Samsung kaya tiningnan ng kapatid niya sa restaurant kung sino ang dinidate niya. Di inaasahan, nakipag-away siya sa chef dahil tinanggihan ang kanyang order. Nagtalo sila, walang umaatras. Sa wakas, pinabagsak ng kapatid niya ang plato. Pinili ni Jinhoon ang ibang cake. Bigla dumating si Samsung. Mabilis niyang hinila ang kapatid sa labas. Maya-maya, inamin ni Samsung na nanatili siya sa direktor. Umalis muli si Samsung, hinahanap si Jin. Nainis siya sa pagdadalamhati nito. Alam na ginamit siya ni Jinhoon para saktan si Heejin, kaya tumanggi siyang kansilahin ang kontrata. Tinanggap niya agad, hiningi na ibalik ang 15 milyon kaagad. Nagpatuloy ang pagtatalo. Sinundan siya ni Samsung sa mesa, pinagalitan dahil minamaliit siya. Sa inis, binasag niya ang paso ng bulaklak. Bago umalis, pinalitan niya ito ng bago. Gayunman, itinaas na siya ng head chef bilang opisyal. Natuklasan ni Kapitan Jiang ang tunay niyang pangalan. Habang kumakain, dinala niya ang bagong Samsung na may plate para mang-asar, pero kilala na siya bilang Samsung. Sinabi na ng manager, kaya walang gulat na reaksyon gaya ng inasahan ni Kapitan Jiang. Naisip pa nila na mas maganda ang Samsung kaysa Heejin na ikinatuwa niya. Naramdaman ni Samsung ang labis na kahihiyan at galit, ngunit tinanggap niya ang bagong pagkakakilanlan, inaming itinago ang tunay na pangalan. Nang umalis, buong tapang niyang sinabi kay Kapitan Jiang na itigil ang pang-aapi sa kanya. Hindi inaasahan, muling nakatagpo ni Samsung si Hain, pumasok sila sa restaurant. Tinanong ni Hain tungkol kay Jinhoon, iginiit na hindi sila naghiwalay, may hindi lang pagkakaunawaan. Si Samsung, bihasa sa ganitong bagay, hindi nalinlang sa mga salita ni Hain. Madali sana niyang aminin na siya ang pekeng kasintahan ni Jinhoon, pero hindi niya ginawa. Sa halip, sinabi niya na ang kanilang pag-ibig ay totoo. Sinabi niyang ang kanilang nakaraan ay hindi magbabago kaya natigilan si Hain. Bago umalis, binayaran pa ni Samsung ang pagkain. Pagtawid ng kalsada, nakita niya ang papalapit na kotse ni Hain. Naisip ni Samsung na nag-aaway sila para sa isang lalaki. Nang matauhan, hindi niya maintindihan ang mga iniisip hanggang sa umuwi at sinabi sa kapatid. Nag-alinlangan ang kanyang kapatid nang marinig ang kwento. Nagustuhan ng Samsung ang direktor, pero laging itinatanggi, hindi nangangahas isipin na makikipag-date. Kinabukasan, dinala si Micha para maghurno kasama si Samsung para mapasaya ang pamangkin. Sumama rin siya sa pagluluto. Unay nakatuon sila sa pagluluto, pero maya-maya ay naghahagisan na ng harina sa kusina. Nagulat ang mga tauhan sa labas nang makitang tumawa ng buong puso ang direktor. Pagdating sa bahay nakita niyang naghihintay ito, akala'y hindi siya magbabago. Binago niya ang lumang password, di alam na di pa pala binago ni Jin ang sa bahay. Nagtalo sila muli. Galit na galit si Jinhoon, inaakalang hindi tapat si Hain. Nang maaksidente siya, lumipad ito sa US nang walang mensahe, kaya naghanap siya kahit saan. Nang marinig na wala siyang halaga, hindi na nakatiis si Heejin at umalis agad. Napagtanto ni Hoon na masyadong malupit ang kanyang mga salita. Pinagsisihan niya, hinabol siya, pero sarado na ang elevator. Tumakbo siya pababa, pero nakaalis pa rin si Heejin sa kotse niya. Dumating si Jinhoon, wala na ang kotse, kaya agad sumakay ng taxi. Hinabol niya, pero pagdating, nakita niyang umiiyak sa bisig ng iba. Lumubog ang puso niya, nawala ang lahat ng pag-asa. Samantala, nang bumaba si Samsung sa bus, naghihintay si Hongku. Kahit ikakasal bukas kay Chezi, hinimok pa rin si Samsung na bumalik. Nakita ang kawalang hiyaan, pinagsabihan niya ito at tinanggihan. Kinabukasan, nagluto si Samsung ng cake habang nagdiwang ang lahat. Sa party si Samsung lang ang nagluto para sa dating kasintahan. Nalungkot siyang makita ang dating mahal na masaya sa iba. Naalala ni Samsung ang dating kaligayahan nila. Sa France, ipinakilala siya ni Hongku bilang kasintahan. Nagbigay sila ng matamis na halik. Ngayon, lahat ay nagbago na. Nagtago si Samsung hanggang makita siya ni Jinhoon at tanungin. Mabilis na pinunasan ni Samsung ang luha pero di niya hinayaang magmalaki sila sa pagpili ng seremonya. Lihim siyang bumili ng pinakamaanghang na sili para sa pagkain kaya nahirapang huminga ang mga bisita sa init.
Maging si Hongko ay hindi inasahan ito. Maya-maya, nakilala ni Samsung ang ina ni Sam na nakilala niya noon sa France. Nang malaman na si Samsung ang gumawa ng cake, walang tigil siyang pinuri at hiniling na gumawa ng wedding cake sa susunod. Ngunit, walang hiya pa ring lumapit si Hongko, humihingi ng pagkakasundo. Sa pagkakataong ito, ipinagtanggol ni Jinhon si Samsung, tinitingnan ang taksil ng may paghamak at hindi binigyan ng pagkakataong mang-aapi muli. Agad na tumakbo si Samsung sa banyo para itapon ang natitirang siling labuyo. Ang matapang na amoy ay nagpaubo at nahihilo sa kanya pero naririnig pa rin ang kanyang pag-iyak. Nang gabing iyon, dalawang tao'y magkasamang tumugtog ng piano, nalulungkot sa pag-ibig. Tumugtog si Samsung kasama si Jin tapos naghanda ng inumin na sabay nilang ininom. Pagkatapos nakita niya ang anino nito na tumutugtog ng piano ng mag-isa. Ikinuwento niya ang kanyang mga alaala noong kabataan. Kinuha niya ang pangalang Hee-jin sa guro ng tanungin tungkol sa dating kasintahan ni Jin. Napabuntong hininga si Jinhon, sinabing tapos na at ayaw nang balikan ang nakaraan. Sabay silang kumanta hanggang mapansin niya ang pagkain sa labi nito. Ang tipsy niyang hitsura ay nagpangiti sa kanya. Akmang pupunasan niya ito, ngunit bigla silang nagyelo sa kanilang lapit, naging awkward ang sitwasyon. Nagmamadaling umalis si Jinhon, ngunit nadulas si Samsung. Nasalo siya ni Jin pero hindi binitawan ang baywang niya. Lasing at kaharap ang gwapong lalaki, hinalikan siya ni Samsung. Nagkaroon sila ng matinding halik sa gitna ng ulan. Bigla, bumalik sa katinoan si Samsung. Mabilis siyang kumawala at tumakbo sa kabila ng ulan. Naguluhan sa ginawa, napansin na hindi tumanggi si Jinhon. Ito ang bumabagabag kay Samsung kinabukasan sa trabaho. Hindi tanggap na magkarelasyon sina Jin at Samsung, kumilos ang leader. Gumawa siya ng plano para makialam. Pumasok siya sa kwarto ni Jin, kunwaring naglilinis si Kapitan Jiang. Nang aakit, hindi pinansin ni Jin ang pang-aakit. Aksidenteng bumunot siya ng file, biglang may lumipad na ipis at dumapo sa dibdib niya. Isang gulat na sigaw ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagmamadaling lumabas si Kapitan Jiang, mukhang naguguluhan. Nadulas siya at bumagsak sa sahig, gusot ang damit. Unti-unting lumitaw ang ipis, nakakuha ito ng atensyon. Sobrang nahiya siya sa nangyari. Gusto na lang niyang mawala. Nang lumabas si Samsung, aksidenteng nabangga niya si Jinhon. Pareho silang nag-awkward na tinginan, ngunit nagkunwaring normal, habang ang iba'y nagpapahinga at naglalaro. Tinext ni Jinhon si Samsung na magkita sa loob dahil sa nakalimutang bag. May sarkastikong komento tungkol sa pag-inom ng mag-isa, tapos tinanong kung gusto siya ni Samsung. Mabilis itong itinanggi ni Samsung, sinabing isa lang yung insidente na di na mauulit. Sa huli, inimbitahan niya ito sa family party sa Jeju Island sa weekend. Di inaasahan, nakita nila roon ang mag-asawa ni Hongko na dumalo rin sa grand opening ng hotel. Hindi komportable si Samsung, halos hindi sila binati. Habang kumakain, lumapit bigla ang kanyang ex, kaya sobrang nairita siya. Bigla na lang siyang hinalikan ni Jinhon na dating binalaan siyang lumayo. Nagmadaling pigilan ni Cheji ang nobyo sa away pero nag-backfire ito. Naging sagupaan ang away ng dalawang babae hanggang sa sila'y pinaghiwalay. Sinabi ni Samsung kay Chozy na si Hongko ang kanyang ex na patuloy na nakikialam sa buhay niya kaya hindi makapaniwala si Chozy. Bago umalis, tinulak siya ni Jin at nahulog siya sa batis. Pagkatapos noon, iba na ang tingin ni Cheji sa kanya at nagbantapang kansilahin ang kanilang kasalan. Kinaladkad siya ni Jin papasok sa hotel, galit na inakusahan ng paglabag sa kanilang kasunduan. Ayaw niyang makihalubilo siya sa ibang lalaki maliban sa kanya. Hindi inasahan ni Samsung na ganoon kalakas ang reaksyon ni Jin nang pumasok sila sa kwarto. Unay nag-aalangan siya pero mabilis siyang nag-init sa pansin ni Jin. Nagtataka siya kung naaakit ito sa kanya. Umupo sila para gamutin niya ang sugat sa mukha nito. Nagbukas loob siya, sinabing ayaw ng iba malapit sa kanya pero binalaan siyang huwag mag-isip na gusto niya ito. Habang papalapit sila, buong tapang niyang ipinatong ang ulo sa kandungan nito. Kahit tumanggi siya noong una, maya-maya, ikinuwento ni Jin ang tungkol sa araw na yon. Dinala niya ang kanyang pamilya sa isang picnic. Nang makitang pagod ang kapatid, siya ang nagmaneho. Sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol ang kotse at bumagsak. Mabutit wala si Hee-in, ngunit noong araw na yon, namatay ang kanyang mga kapatid. Mula noon, tumigil sa pagsasalita si Michu. Dahil dito, tahimik na sinisisi ni Jin ang sarili sa pagkamatay ng pamilya ng kapatid. Kahit ngayon, kapag binanggit ito, hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Nakita ang dating malamig na tao, ngayong alam ang kanyang sakit, naawa si Samsung at inaliw siya. Tumingin siya sa malayo at nag-alok na mag-hiking sila balang araw. Maya-maya, paglabas nila, tumawag ang kapatid ni Samsung. Hindi alam kung nasaan siya, kaya nagpunta sa restaurant. Napunit ang palda niya at tumawag kay Samsung, pero wala itong ekstrang damit. Sa huli, dinala ng chef ang pantalon niya para magpalit.
Nagplano sina Jinhun at Samsung ng tanghalian, tapos paliparan. Bigla, nakita nila si Heejin kasama si Henry sa hotel. Nagkatinginan sila, parehong nagulat. Umiwas si Jinhun kay Heejin, hinila agad si Samsung palayo. Nag-alala si Heejin nang makita siyang may kasamang babae. Dali-dali siyang lumapit, humingi ng pribadong usapan. Ngayon, hindi pinapayagang magsalita si Jinhun. Pinigilan ni Samsung na kausapin niya si Heejin. Nagulat siya sa suhestyon nitong maghiwalay sila. Naramdaman ni Henry ang tensyon, hinila si Heejin palayo. Habang nasa daan, masakit pa rin kay Jinhun si Heejin. Ayaw na niyang magpatuloy. Huminto siya, balak paalisin si Samsung pero tumanggi ito. Bumaba si Samsung, hinabol si Jinhun na sumakay ng taxi. Ayaw niyang puntahan niya si Heejin dahil matagal na siyang may gusto rito. Nagsalita si Samsung ng taos-puso at tapat. Nakakalungkot na di napansin ni Jinhun na mahal pa rin niya si Heejin. Iniwan niya ito sa kalsada at sumakay ng kotse para makita si Heejin. Nagmadali si Jinhun sa hotel, binuksan ni Henry ang pinto at siya'y pumasok. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay dahilan lang para maghiwalay sila. Matindi ang kanilang pagtatalo, nakitang malubha ang sitwasyon. Inihayag ni Henry na si Heejin ay nagpagamot sa kanser sa tiyan. Matapos sabihin ang kailangan, siya'y umalis. Kanina, sumigaw at nanira si Heejin, ngunit alam niyang di na maitatago. Tumango siya, umamin, at ito'y nagpagalit ng husto kay Jinhun. Sinampal niya ito, ngunit may sariling sakit din si Heejin. Ayaw niyang magdusa pa siya dahil sa akin. Naayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Nagyakap sila ng may pighati. Bumalik si Sam sa hotel. Lumipat siya sa mas huling flight. Nakita si Henry kaya kinausap niya ito. Di sila magaling mag-usap pero masigla pa rin. Inirekomenda niya ang paboritong nobela. Galit si Sam nang malaman pero pinigilan ni Henry. Sina Jin, Haye at Hun ay magkayakap, tahimik na masaya. Nag-iisa siya sa airport ng gabi. Nag-iwan si Sam ng voice message tungkol sa ama niya. Habang nakikinig, tumulo ang kanyang luha. Tumingin sa bundok, inalala ang kanyang pag-ibig. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Si Sam, abala buong araw, naghihintay ng mensahe. Nakatitig pa rin si Sam sa screen. Hinintay ko ang sagot niya pero walang mensahe si Jin. Kinaumagahan habang kumakain ang pamilya, bigla siyang naghanap ng telepono. Nakita ng nanay niya ang kakaibang kilos ni Samsung. Hinala may boyfriend siya. Alam lang ng kapatid niya pero hindi sinabi sa nanay. Habang nagluluto, lagi chine-check ni Samsung ang telepono niya. Kanina naiirita siya sa kakaibang tawag pero nag-text si Jinhun na nasa ospital at abala. Nag-alala si Samsung na may sakit siya at nagtataka kung anong nangyari kay Jinhun. Ang totoo, dinadala lang niya si Heejin para sa check-up, para siguradong hindi bumalik ang sakit. Pagkatapos ng check-up, masaya silang umalis na magkasabay. Nang gabi habang nag-BBQ sila at tumawag ang nanay sa loob, umamin si Samsung sa kapatid tungkol kay Jin. Hindi pareho ang nararamdaman ni Jinhun, pero naniniwala pa rin si Samsung na gusto siya nito. Naantig siya nang ipatong nito ang ulo sa kanya at ibahagi ang masakit na nakaraan. Pero di pa rin tinanggap ng kapatid. Pinayuhan niya ang kapatid na magising, na nalulungkot lang ito at nandoon si Samsung nung kailangan ng suporta. Pero kumapit siya sa pag-ibig, kaya hindi sila nagkasundo at nag-away. Sobrang galit ng magkapatid, kaya nag-away sila doon mismo. Buti na lang at pinigilan sila ni inay agad, kaya ngayon lang sila nakapasok. Nag-away sila kanina, pero humingi si Samsung ng pabor na hiramin ang damit ng kapatid niya. Sumilip si Daeyong, sinabing pwede kong di isusuot para kay Jin, kaya wala nang magawa si Samsung. Nang gabing yon, nag-iisa siya sa hardin, nagbibilang ng dahon. Iniisip kung dapat niya bang mahalin ito. Samantala, masayang yakap ni Jin si Heejin habang sila'y natutulog. Di makapahinga, nagmaneho siya, nagluto ng lugaw at cake para dalhin sa kanya. Sa elevator, paulit-ulit siyang nag-practice, pero nang bumukas, nakatayo lang si Jin, malamig ang tingin. Nagyeyelo ang mukha niya at nakakagulat, lumabas si Hae-in. Mukhang naintindihan ni Sam ang sitwasyon. Iniabot niya ang pagkain at mabilis na umalis. Dinala nila ang lugaw sa mesa nang tumunog ang doorbell. Si Sam, mukhang galit, sinipa siya sa binte. Nahulog siya at umiyak sa sakit. Gusto ng linaw, sumunod si Jinhun, pumayag wakasan ang kontrata ng walang bayad. Ang taus-puso niyang salitay parang malamig na sampal sa pag-asa ni Sam. Sinampal siya, akala'y minamaliit ang damdamin. Nagmadali siya sa kotse, aalis na. Pagbalik, hinabol agad ni Jinhun dahil alam niyang sinamantala niya ito. Alam niya ang kanyang kasalanan dahil sa presensya nito.
Humingi siya ng pera, alam na ayaw ni Sam sa kanya, tinanggap na tapusin dito. Ngunit paglabas ng apartment, nabundol siya ng motorsiklo. Nahulog siya at nawalan ng malay. Nakita ang takot nito, di gumalaw si Samsung hanggang dalhin sa ospital. Sumunod din si Hayain. Narinig na natutulog lang si Samsung, natawa sila sa hitsura nito. Maya-maya, dumating si Dedong, nakita si Hayain doon. Nakilala niya agad ang babae mula sa nakaraang flight. Sinabi ni Dedong kay Hee-jin ang totoo tungkol kina Samsung at Jin-hun. Sa kabilang dako, pinapanood ni Jin-hun si Samsung na natutulog. Sinagot niya ang telepono at narinig ang dating voicemail. Nadama niyang mahina pa rin si Samsung, hindi kasing lakas ng ipinapakita niya sa labas. Madalas niyang ipahiwatig ang kanyang damdamin. Naalala niya ang dating pag-amin sa kalye, ngunit ang pagmamahal kay Hee-jin ang pumigil sa kanya na tanggapin ito. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Samsung. Nang aalis na, nag-alok si Jin na ihatid sila pa uwi. Nakita ang kotse sa harap, tila may napansin si Samsung kaya tinanggihan niya ang alok. Bago umalis, sinabi ni Daedong na lumayo ang tingin tapos pabirong pinagalitan si Jin sa pagpapalungkot sa kapatid niya. Nakita ito ni Hee-jin at umiling na lang sa sitwasyon. Sa kotse, napansin ni Samsung na nakapagmamaneho na ulit si Jin-hun. Napagtanto niyang mula nang bumalik si Jin, talagang nabuhay siyang muli. Hindi siya ang nagpagaling ng mga sugat nito. Ang pag-unawa dito ay lalong nagpahirap sa lahat. Maya-maya, tinawag si Hayain sa bahay ng kanyang ina. Pagdating, sinabihan niya si Michu na pumunta sa kanyang silid. Umasa si Hayain na makakasama si Jin pero tumutol pa rin ang kanyang ina. Sa kabila ng pakiusap, malamig siyang tinanggihan dahil kamukha ng pangit niyang anak. Nalulungkot, uminom mag-isa si Samsung, nakikita ang ama sa halusinasyon. Tinanong niya bakit walang tunay na pag-ibig, umiinom si Samsung, mapait na tumatawa. Dumating ang kapatid niya para iuwi siya. Sa daan, kailangan umihi ni Samsung. Nagbantay ang kapatid habang umihi si Samsung sa kalsada. Tumawag si direktor na inanyayahan sila sa templo bukas para kay Jin. Nagtataka si Samsung bakit siya kasama pero hindi tumanggi. Kinabukasan, nag-ayos si Samsung at naghintay sa sasakyan. Pagpasok sa templo, nagulat si Jin-hun nang makita siya. Habang nasa loob si Jin-hun, may naghihintay na manager sa labas. Nagkwento ang babaeng katabi ni Samsung tungkol sa araw na iyon. Ang anak niya ay nasa motor sa likod ng kotse ni Jin-hun. Tumawid ang aso kaya lumihis si Jin at bumagsak ang anak na naging sanhi ng trahedyang pagkamatay nito. Nagalit siya kay Jin pero naunawaan din na nawalan ito ng kapatid at hipag. Pinatawad niya ito, tinuring na pamilya para punan ang kanilang mga nawala. Pagkatapos noon, umalis na ang lahat. Nadulas nang hindi sinasadya si direktor na. Natawa lang si Samsung, lalong nakahiya, pero di siya pinagalitan. Pinagsabihan niya si Jin sa pakikipag-break at di pagtanggap kay Hee-in bilang manugang. Napabuntong hininga si Samsung sa away ng mag-ina. Ibinigay niya ang resignation kay Jin at tumanggi sa alok na ihatid. Kaagad namang nagmaneho si Jin para harapin siya. Pagbaba ni Samsung, nakita niya si Jin-hun na nakaupo sa malayo at nagmamasid. Hindi niya ito pinansin at naglakad pero lumapit ito sa kanya. Iniabot niya ang mga rosas, ngunit walang sinseridad sa mukha. Kumilos lang siya dahil nagbitiw si Samsung. Napag-alaman na mahusay palang mag-bake si Samsung. Ang pagkawala niya ay pagkawala ng talento. Napilitan siyang bumili ng bulaklak para magmakaawa. Nakita ang pag-arte ni Jin-hun, pinagluhod siya ni Samsung. Hindi siya nasiyahan, kaya umalis na lang siya. Hinabol siya ni Jin, lumuhod at iniabot ang bulaklak. Ang pagpapakumbaba niya ay nagpangiti kay Samsung. Tinanggap niya ang bulaklak pero di mananatili. Hanggang may bagong panadero, tuturuan niya ang iba. Sa restaurant, nagturo si Samsung ng pagluluto. Sige, maingat na lumapit si Jeji. Totoo ba ang hiwalayan? Binalaan niya si Samsung na wag lapitan ng nobyo. Hindi na pinansin ni Samsung ang sinabi. Ayaw maabala. Hinabol ng harina sa mesa si Samsung palabas ng kainan. Sa inis, nagpunta siya sa banyo habang sinusumpa si Jin, gustong magkasakit at mag-TB ito. Di niya alam na nasa katabing silid si Jin-hun, narinig ang lahat. Bigla, tumunog ang telepono nito. Takot mabuking, agad niyang pinatay ito. Napansin ni Jin-hun na wala siyang papel. Napilitan siyang humingi kay Samsung, alam na siya pala ang katabi. Nag-isip si Samsung ng bagong kalokohan. Kinuha niya ang papel pero di ibinigay. Lumabas siya, naghugas ng kamay, sinabihang maghintay, tapos kumain kasama ang mga kasamahan. Nakita ng lahat na nag-aalala siya sa breakup pero deadma lang si Samsung. Biglang lumabas si Jin mula sa banyo at umupo sa tabi ni Samsung para kumain. Inaalagaan pa rin niya ito, naghahain ng gulay, sabi niya'y mabuti raw to sa kalusugan. Kaya akala ng lahat may sakit si Jin, napilitang magpaliwanag.
Nang gabing iyon, inimbitahan ni Samsung ang mga babaeng kasamahan para uminom at sumayaw. Naawa ang lahat sa kanya dahil sa breakup. Inakala nilang isa lang siyang manlalaro. Tanging ang team leader ang nagmamalaki. Pero sa huli, si Samsung ang nagbayad ng inumin. Maya-maya natisod ang lasing na Samsung, nagtataka bakit walang napansin sa kanya. Ngunit bigla siyang nakabangga sa isang lasing na lalaki. Natakot si Samsung at tumakbong pasuray-suray habang masayang nakikipag-date si Jin. Kasama si Hirone, naghalikan sila ng madamdamin, masaya pero walang kaalam-alam sa gulo. Patuloy na kilig ang anak na parang babaeng in love. Tinanong ng nanay kung may boyfriend siya. Nagsalita siya pero pinagalitan ng nanay. Sinabi niyang nakikipag-date si Samsung sa direktor ng kainan. Galit na pumasok ang nanay para kausapin si Samsung, tinanong bakit lahat umaalis sa kanya. Nakita niya ang kapatid, nakakaawa na, lalo pang naging kawawa. Biglang sinabi ni Dedong na kasosyo lang pala si Samsung ni Jinhun. Pareho silang napagalitan. Para iwasang mapahiya, tinawagan niya para ibenta ang bahay at bayaran si Jinhun. Pero agad tumutol ang dalawang anak. Kinabukasan, pumunta siyang mag-isa sa restaurant para kausapin ang direktor, pero wala ito. Dahil sa kaguluhan, pinaalis siya ng management. Bigla namang dumating si Jinhun. Pagkakita sa kanya, nagalit ang nanay ni Samsung. Binugbog siya dahil iniwan ng anak niya. Pero nakialam ang manager sa tamang oras nang magsimulang magkagulo ang dalawa. Walang makapigil sa kanila. Dumating si Samsung at kapatid, nakita ang nanay na sumisigaw at nakikipag-away sa lahat. Agad niyang sinigawan na tumigil. Natapos ang gulo at nang magkaharap sila, ibinigay ng nanay ang mga papeles ng bahay kay Jinhun. Umalis siya at nag-isip na magtrabaho na lang doon. Hindi pinansin si Jinhun. Pumasok si Samsung para mag-impake. Tiningnan ang polo niya nang may bigat ng damdamin. Binigay niya kay Yuhi ang notebook para sa recipe ng cake at nagpaalam sa lahat. Mula sa itaas, malinaw na nakita ni Jinhun ang kotse na nagdala sa kanya palayo. Pagkaalis ni Samsung, nagpahayag ng panghihinayang ang manager. Nag-aalala sa kinabukasan ng restaurant, napabuntong hininga si Jinhun. Sa ngayon, hiniling niya lang sa guest chef na dumating at tumulong. Dahil sa pag-alis ni Samsung, lalo siyang naalala ni Jinhun. Sa gabi, gumagala siya sa kusina, nagluluto at nagbabasa ng notebook ni Samsung. Determinado siyang magbago, kaya nagsusumikap siyang magpapayat. Nag-text si Jinhun, nag-aalok ng 10% na pagtaas para mapanatili siya. Pero naisip niya lang na pera ang pakay ni Jinhun at walang malasakit. Kinabukasan, napanaginipan niya ang boses ni Samsung mula sa teddy bear. Natatakot na sinusundan siya, itinapon niya ito. Nagising na yakap ang oso, nagpanik siya at itinulak ito sa sahig. Sinubukang itapon ni Jin ang oso pero pinigilan siya ng gwardya. Iminungkahi nilang i-donate o i-recycle na lang ito. Niyakap ni Jin ang teddy bear, balak ibigay sa isang babae. Kahit mga bata, nakakagulat na tumanggi rito. May narinig siyang pamilyar na tunog, parang Samsung. Lumapit siya, nakitang speaker pala na may tugtog. Agad niya itong pinatay at bumalik sa restaurant. Sa kusina, nakalimot si Jin na wala na si Samsung. Masaya si Samsung na napapayag na niya ang ina na siya ay magpalit na ng pangalan. Nangako siyang seryosohin at magpa-check up ng mata. Nagsimulang magbago ng estilo si Samsung, bagong buhok at makeup. Pumunta siya sa komite, bagong itsura, para magpalit ng pangalan sa Kim Hee-jin. Noong bata siya, inaasar siya ng mga kaibigan dahil Samsung ang pangalan niya. Minsan, umiyak siya sa buong biyahe ng taxi. Inaliw siya ng driver sinabing di mahalaga kung di Samsung ang pangalan niya. Nang marinig to, umiyak siya ng mas malakas, nararamdamang hangal sa kanyang pangalan. Samantala, dinala nina Jinhun at Hee-jin si Michu sa pamimili at medikal na paggamot. Regular na dinadala ni Jinhun si Michu sa doktor. Naisip ni Hee-jin na nahirapan si Jinhun, pero di niya ito ipinakita. Di namamalayan, binanggit niya na pag sumali si Samsung, magtutulungan silang lahat. Dahil dito, nag-alinlangan si Hee-jin kung pareho pa ang nararamdaman niya. Tinanong ni Hae-in tungkol kay Samsung, pero di pinansin ni Jinhun, sinabing di kailangan malaman. Naramdaman ni Hae-in na nagbago na siya. Nag-blind date ulit si Samsung, ngayon kasama ng mas matandang lalaki. Hindi sila nagkasundo at nagsimulang magsiraan sa loob ng ilang minuto. Nakita siya ng mag-asawang Chi sa gym at sinabi kay Jinhun. Binaba niya agad ang tawag nang marinig ang tungkol sa kanya. Kanina, nakita ni Jin ang customer na nagrereklamo sa lasa ng puting cake. Bumalik siya at nakita si Eung-hee na nag-iisa, nahihirapan. Napakabahala ng chef, napaso ang kamay sa pagkuha ng cake sa oven. Pinalayas niya ang ibang mga lalaki. Bigla na lang nakilala ulit ni Samsung ang lalaki. Inakala niyang tadhana ito at sinubukang makipag-date sa kanya. Habang nag-uusap, dumating si Jinhun at hinatak siya palayo. Binalaan niya ang lalaki na huwag maniwala kay Jinhun. Nagsinungaling si Jinhun na napaso si Eung-hee at may krisis sa resto. Nag-alala si Samsung, nagmadali pabalik, pero ayos lang pala si Eung-hee. Nang malaman ang kasinungalingan, hinarap niya si Jinhun sa opisina. Ginamit ni Jin ang kontrata, pinilit siyang magtrabaho hanggang makabayad. Naisip niyang lalo nang nagiging kapalmuks ang lalaking ito. Nagalit si Samsung at umalis, pero hinabol siya nito. Sinundan niya ito mula sa kotse hanggang sa bahay nito.
Nang makitang mananabako, agad niyang kinuha at itinapon ang sigarilyo. Sa labas, sinisi niya ito sa pagsira ng kanyang love life. Sinisi niya si Jinhoon sa pagsabotahe ng kanyang date. Iginiit niya na maaaring maging masaya siya, alam ang alindog ni Samsung na hindi niya napansin. Ayaw niyang makakilala siya ng ibang lalaki. Biglang lumitaw si Wong-gu, alam ang 50 milyong won na kontrata nila. Nagsimula ang away. Kasama si Jin, pinigilan sila ni Samsung. Napilitan siyang magsabi ng mga salitang ayaw niya para paalisin si Jinhoon. Nakita niyang sinabi ni Samsung na umalis siya dahil sa ex niya na tahimik si Jinhoon. Agad siyang umalis, iniwan siya roon kasama si Honggu. Akala niya may gusto pa si Samsung sa kanya kaya ganoon ang inasta niya. Sinubukan niyang makipagbalikan, kinorner at pinilit halikan siya. Bigla, sumigaw si Samsung sa nanay niya, tinawag siyang manyak. Takot mabugbog, tumakbo palayo ang dating kasintahan niya. Umuwi si Jinhoon, malalim ang iniisip. Nakita ang teddy bear ni Samsung, galit niyang itinapon ito. Nagsisi kinuha niya ito, buong gabing nakatitig dito ng gising. Di alam ni Jinhoon kung mahal niya o namimiss lang ang kasama. Alam ni Jinhoon na nagtanim ng tiktik ang kanyang ina sa kainan. Hinarap niya ito tungkol sa bagay na iyon. Samantala, nagsimulang mag-ehersisyo sina Samsung at kapatid, tumakbo sa parke, umaasam sa kinabukasan. Nangako si Daedong na pagkabenta ng bahay, ibabalik ang 50 PM won at magbubukas ng panaderya para kay Samsung. Kumain si Samsung ng karne lang, pinapanood ang mag-ina kumain ng kanin habang pinipilit ubusin ang karne. Samantala, pumunta sina Hein at Henji sa kainan ni Jinhoon. Nang banggitin ni Henry ang Samsung, nalungkot si Jinhoon. Tahasang sinabi niya na tumigil na ito sa pagtatrabaho doon. Naintindihan ni Hein ang bahagi ng dahilan. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Hein, inaya niya itong magpalipas ng gabi, pero tumanggi si Jinhoon. Pag-uwi, nakita niyang nandoon pa ang bisikleta ni Samsung. Gustong makita si Samsung, tinawagan niya para kunin ang bisikleta. Samantala, nagtago si Samsung sa kusina, kumakain ng kanin habang nangangakong magdieta bukas. Nakita ang tawag ni Jin, binaba niya agad, pero tinawagan ulit siya nito. May tawag pala siya mula sa bahay na hindi niya alam. Nagdahilan siya, hiningi kay Jin na ibalik ang kotse. Walang pagkakataong tumanggi si Samsung. Nagmaneho siya hanggang dumating si Samsung, saka ibinalik ang teddy bear. Napansin niyang flat ang gulong, pinaghinalaan si Jinhoon, pero itinanggi nito. Kaya siya na ang naghatid kay Samsung at sa bisikleta pa uwi. Habang nag-uusap sila sa kotse, tumawag si Hein. Mukhang walang interes si Jinhoon noong una, pero alam ni Samsung na ang girlfriend niya ang tumatawag. Ayaw niya sana. Parang dalawahang lalaki, hinimok niya itong sumagot. Nang makita ang matatag na posisyon ni Samsung, sumagot na si Jinhoon. Abala sa pag-uusap, muntik na siyang tumawid sa pulang ilaw. Sumigaw ng babala si Samsung. Naramdaman ni Hiji na may kasama, patuloy na nagtanong, pero ginamit ni Jin ang pagmamaneho bilang dahilan. Pagdating sa bahay, nainis si Samsung, naisip na si Jinhoon ay tulad ng ibang lalaking nagpapagulo. Ayaw maging kontrabida, direkta niyang sinabi na kakaiba ang kilos nito. Isang bagay ang tiyak, interesado siya. Inamin niyang gusto niya ito, pero itinanggi ni Jin. Hindi niya pinaniniwalaan na may gusto siya kay Samsung. Bago umalis, sinipa niya ang bisikleta nito kaya natumba ito. Kinabukasan, nagmaneho siya para magpaliwanag pero nawala ng sasabihin. Naintindihan ni Heejin, hindi siya nagalit, mahinahon lang na binalaan si Jinhoon na huwag ulitin. Sa almusal lang, nagbago ang Samsung, kumain lang ng gulay. Habang inaayos ang bisikleta, sumakit ang tiyan at tumakbo siya sa banyo. Nang gabing iyon, seryoso si Hongku sa pag-uusap. Sa lungkot, pumayag siyang sumama sa kanya. Si Jinhoon, nakatuon sa tanong, muling binasa ang notebook sa kusina. Iginiit ni Hongku na pumunta sa bar sa hotel ni Jinhoon, nag-alala ang Samsung. Pagdating, nakasalubong niya si Jin na tila hindi nasiyahan. Ipinahiwatig niya ang mixed signals, nagtapat kahapon pero kasama ang ex ngayon. Gayunman, hindi nababagabag ang Samsung. Sa loob, sinabi ni Hongku na ikakasal siya kung isusuot nito ang singsing. Lalo siyang kinasuklaman ni Samsung, hindi tatanggapin ang pabagubagong lalaki. Si Jinhoon, galing sa away sa ina, nagmaneho paalis ng galit. Naalala niya si Samsung, napagtanto ang tunay na pag-ibig. Bumalik si Jin sa bar, sinipa si Hongku sa sahig. Hinila niya si Samsung sa banyo, pinutol ang pagmumura nito. Niyakap at hinalikan siya ni Jin hanggang itinulak siya, tinanong kung baliw na. Sa pagkakataong ito, hindi na tumakas si Jin. Inamin niyang may damdamin siya at hindi nabibitaw. Napaluha si Samsung sa tuwa ng kanyang pagtatapat.
Nagyakap sila, binabawi ang nasayang na panahon. Nang malaman na nagpalit ng pangalan si Samsung, tumutol si Jin. Hiniling niyang panatilihin ito dahil cute daw. Bago sila mag-date, aayusin muna niya ang usapin kay Hee-jin. Ayaw maging homewrecker, umalis si Samsung ng tahimik. Para iwas gulo, bumalik si Daedong at nakita siya. Sinabi kay Jinhoon na hindi sila bagay at bumalik kay Jin. Pinagalitan ni Daedong si Jin ng matindi para sumuko. Galit na sinipa ni Jinhoon ang poste, nasaktan lang siya. Habang naghuhugas, nag-iisip si Samsung tungkol sa nararamdaman. Gusto niyang makasama si Jin, pero may alinlangan din. Naisip niyang akitin si Jin, pero natawa ito sa kanyang timbang. Umuwi si Jin, nakita si Hee-jin, hindi alam ang gagawin. Naramdaman ni Hee-jin ang pagbabago, kinausap si Samsung kinabukasan. Hinayaan ni Samsung si Jin pumili sa pagitan nila. Umuwi si Jin na nalilito. Sa piano school, humakbang siya sa bawat tunog, naalala ang duet nila. Natuto siya ng piano para sa kanya, umaasang magkakasundo sila. Nang gabing iyon, nag-inuman si Jinhoon kasama ang chef class. Ayaw niyang ipaliwanag ang hiwalayan, pero ipinagtanggol niya si Samsung. Kalaunan, ibinenta ni Daedong ang kanilang apartment. Binayaran niya si Jinhoon sa pamamagitan ng kapatid ni Samsung. Kailangan niyang makipaghiwalay pero lumakas ang nararamdaman niya. Kinuha ni Samsung ang tseke at ibinalik kay Jinhoon. Ibinalik niya ang mga papeles ng bahay pero nagalit sa susunod. Pinunit niya ang 50 milyong won na tseke, malaki sa kanya pero maliit sa kanya. Gusto niyang ipakita na mas mahal niya ito kaysa sa pera. Nagulat si Samsung, nakasalubong si Hee-jin, nadurog ang puso. Galit na umalis si Samsung, dumaan sa mga mausisang tao. Bago umalis, ibinalik ni Yoonhee ang notebook. Hinimok ng Samsung si Yoonhee. Inilabas niya ang galit sa piano, tumugtog ng mga nakakabinging nota. Maya-maya, kumain sina Hyun at Hee-jin. Sabi ni Hee-jin nagbago ang lasa pero malayo ang isip niya, halos di napansin. Gusto ni Hee-jin ipakita dating lugar nila pero pagdating doon, wala na ito. Tinanong ni Jinhoon bakit kakaiba siya. Nag-away sila sa kalsada. May kotse na nagbuhos ng tubig, lalong sumama ang mood nila. Sa bahay, may sulat si Samsung tungkol sa pag-apruba ng pagpapalit ng pangalan. Sumayaw si Samsung sa tuwa, nagulat kapatid. Nag-beer sila, tinanong tungkol kay Jinhoon. Kahapon, pinunit ni Jinhoon ang pera. Ngayon, kinuha niya mula sa basura. Sa restaurant, nakita niya staff. Naalala niya si Samsung. Habang naglilinis si Samsung, nakakita ng kalendaryo. Naalala pag-akyat ni Jin sa bundok. Pumasok ang babae sa kwarto, hindi nakita ang kapatid. May sulat lang mula sa Samsung na pumunta raw siya para punahin si Chu sa pag-akyat bundok. Naiwan ang telepono sa bahay, may mensahe mula kay Jinhoon. Gusto niyang magkita sa harap ng bahay para makita si Samsung, pero ang lumabas ay isang estranghero. Akala niya nanggugulo na naman sa kapatid, kaya pinigilan niya. Nagkatalong sila. Narinig ng nanay ang ingay sa gate. Nag-alala na madiskubre sila at mabugbog ulit si Jinhoon. Kaya nagtago sila sa tabi ng kotse. Mabuti na lang, pumasok din ang nanay niya. Pagpasok niya sa bahay, tumunog ulit ang Samsung phone. Paulit-ulit na mensahe mula kay Jinhoon na gusto lang makipagkita. Nakita niyang nag-sorry si Jinhoon sa text. Lumabas si Daedong. Sinabi na nasa Jeju na si Samsung. Nagulat siya ng todo. Pero ngayon, mag-isa si Samsung, pagod at nahihirapan. Patuloy pa ring umakyat sa tuktok. Habang naglalakad, pinagalitan niya ito sa paglinlang sa kanya na umakyat sa bundok para sa ulap. Ngunit ngayon ay napalibutan siya ng hamog. Habang sumisigaw ang Samsung na tapos na, biglang lumitaw si Jin, lumapit ng balisa at nagpahayag ng dismaya sa pagpapalit ng pangalan ng Samsung na ikinagulat. Sa kanyang pagkagulat, magkasama silang naupo. Nangako siyang hindi na siya bibitawan, nagbiro na mag-aalok ng bilyong won na kontrata kung tatanggi siya. Sa wakas, naantig ng kanyang katapatan ang puso ni Samsung. Nang banggitin niya ang gutom, inilabas niya ang cake na dala niya. Nagbuhos pa siya ng sea soup dahil alam niyang kaarawan niya. Ang kanyang pagpapahalaga sa detalye ay lubos na nakaantig sa kanya. Nang gabing iyon, nagstay sila sa isang hotel. Umupo si Jinhoon sa tabi niya, marahang minamasahe ang kanyang paa habang yakap siya. Sa kabila ng sakit, masaya silang magkasama. Ipinakita niya ang form para sa pagpapalit ng kanyang pangalan. Hindi nagatubili si Jin. Naisip na maganda ang pangalang Samsung. Nang makitang nasira ang pagsisikap niyang magpalit ng pangalan, galit na binugbog ni Samsung si Jin at itinaboy sa kama. Nahulog si Jin at nagdugo ang ilong.
pero sa gabi sinubukan pa ring matulog sa tabi niya. Unay tumanggi si Samsung, pero nang makatulog sila, niyakap niya ito. Sinabi niyang magbubukas siya ng pastry shop kasama ang kapatid at nagtataka kung paano nalaman ni Jinhan ang alias. Nang hindi sumagot si Jin, ginamit ni Samsung ang Google para ipatapat siya. Sa banyo, hindi alam kung kanino hihingi ng toilet paper, narinig niya ang nagbunyag ng kanyang kinaroroonan sa telepono. Nang mahuli siya ni Jinhan, natakot ang lalaki at nabitawan ang telepono. Pagbalik sa restaurant, hindi pumayag ang ina niya, alam na kasangkot pa rin siya sa Samsung. Gusto lang niyang gamitin si Samsung para pigilan siyang makita si Hee-jin. Nag-ayos siya ng bagong blind date para kay Jin, pero tumanggi ito. Nagtatalo sila ng mainit, nagulat ang manager sa sigaw niya at nabitawan ang painting. Umalis si Jinhan, walang pakialam. Pagbalik sa mesa, nakita niya ang mga nag-aalalang mensahe ni Hee-jin. Nag-aalinlangan, pumunta siya sa salamin ng banyo. Naalala ni Jinhan ang masasayang alaala nila, pero iba na ngayon. Nahirapan siyang humanap ng salitang hindi masasaktan si Hee-jin. Samantala, umuwi si Samsung at tinanong ng hipag tungkol sa isla. Iginiit niyang walang masamang nangyari sa kanila. Pagka-ehersisyo, nag-scout sila ng kapatid para sa tindahan nila. Samantala, nakilala ng ina ni Samsung ang ina ni Jinhan. Nalaman niyang may lihim na kasunduan ang kanyang anak. Galit na hinarap siya ni Itay, pero wala na si Jinhan. Pauwi na sana siya nang makasalubong si Hee-jin. Kumain sila ng magkasama, may pag-aalinlangan sa kalooban. Hindi niya ayaw kay Hee-jin, pero nakikita siyang mahina. Ayaw niyang maging manugang ito. Kumain si Hee-jin ng mabagal, pero sumakit. Nagmadali siya papuntang banyo. Samantala, nakilala ni Jinhan si Henry. Naglaro sila ng basketball. Ipinakita ni Henry ang kanyang galing. Naisip ni Jinhan na lumangoy na lang. Pero sa huli, nanalo pa rin si Henry. Nang maasar, naglaban sila sa ilalim ng tubig. Habang nagpapatuyo, tinanong ni Jin kung gusto niya si Hee-jin. Nagulat si Henry pero inamin ang nararamdaman. Samantala, nang bumaba si Samsung sa kotse, inambus siya ng harina sa mukha dahil naghiwalay sina Tracy at Hyunkyu. Hinanap niya si Samsung para maglabas ng sama ng loob. Naunawaan ni Samsung ang sitwasyon, kaya dinala niya ito sa sauna para makapag-relax. Patuloy siyang nagkukwento tungkol sa kanyang dating asawa. Mabilis siyang itinama ni Samsung na iwan ang babae na walang masabi. Sa bahay, nakita niya si Hyunkyu na malungkot na inanunsyo ang pagtatapos ng kanilang kasunduan. Uminom sila pero sinubukan niyang buhayin ang dating relasyon, nakakadiri para kay Samsung. Sinipa niya ito at umalis. Sa bahay ni Hee-jin, hinugasan ni Jin-hyun ang kanyang mga paa, tahimik na nagpapaalam. Nalito at nasaktan, tinanong ni Hee-jin kung bakit niya ginagawa iyon. Niyakap niya lang ito ng huling beses para aliwin siya. Sa huli, nawasak na ang kanilang 3 taong relasyon. Nagmaneho si Jin-hyun pauwi, naguguluhan, inalala ang oras nila ni Hee-jin, mas pagod. Biglang tumunog ang telepono, hinihikayat siya ng kanyang ina na umuwi. Pagpasok ni Jin-hyun, agad siyang hinarap ng kanyang ina. Nilinlang ni Jin ang tiwala niya gamit ang pera, ngunit ngayon ay wala na siyang magawa. Tahimik lang siyang nagtitiis, ikinagugulat ng kanyang ina. Buong gabi siyang tumawag, ngunit hindi ito sumagot. Kaya binisita ni Samsung ang kainan, nalaman di siya pumasok kahapon. Habang paalis na siya, nakita niya ang espya. Hinabol ni Samsung at natagpuang nagtatago sa banyo. Sinabi na nangako ang direktor ng head chef kung mag-eespya. Pinayuhang umalis, di kita sasaktan. Pero binugbog siya ng husto. Pumunta si Samsung kay Jin, nakitang maputla, nag-alala kung may sakit. Nagluto ng lugaw, humiga sa tabi at tinanong anong gusto bukas. Kung may nobyo si Samsung, gagawin to, maglakad sa tindahan, magpicture. Nang makitang walang balak si Jin kumuha ng litrato, agad siyang umupo sa sahig, nagtatampo. Sa takot na mapahiya, sinubukan ni Jin siyang pagbigyan. Pagkatapos, bumisita sila sa tindahan ng rice cake at kumain sa tren, umiinom ng beer. Sa istasyon, habang kumakain ng ramen, gusto niyang isigaw sa lahat ang pagmamahal niya kay Kim. Matapos ang ilang usapan, sa wakas ay sumuko na rin si Jin sa kanyang mga hiling. Sa bus, matapang siyang tumayo at inanunsyo na ang kasintahan niya ay si Kim Samsung, nagpatawa sa lahat. Nangitim ang mukha ng kanyang kasintahan habang nakatingin sa kanya. Sumigaw siya, humihingi ng basbas sa pag-ibig nila, ngunit mali ang pangalan niya kahit pumayag ito. Dahil dito, natigilan sandali si Samsung. Pagkatapos, gusto niyang maghalikan sa loob ng horror movie theater. Sa kasamaang palad, nahuli sila ng kapatid niya, nakasama si Chef Lee sa date. Nagtanungan ng 2 pares ng pribado, ngunit hindi lang doon natapos. Siya at si Samsung ay nagpalitan ng singsing. Pauwi, sinabi niya ang pinakamalaking hiling. Makilala ang pamilya nito. Nang marinig ito, kinabahan si Jin-hun, naalala ang dating pagkikita sa ina ni Samsung. Gayunpaman, nanatiling positibo si Samsung.
Kinabukasan, nagulat ang ina nang malaman na dinadala ng anak ang kasintahan sa bahay. Pagkagising, nagmadali siyang maghanda. Bago umalis, sinabi niya na kung hindi si Jean, papayagan niya. Samantala, naghanap si Jean online ng paraan para mapasaya ang biyenan. Nagbihis siya ng maayos, nagdala ng bulaklak at aso bilang regalo sa bahay ni Samsung. Ngunit sa labas, narinig niya ang galit na sigaw ng kanyang biyenan. Sinubukan ni Jean na kausapin siya pero tumanggi itong makinig at pinalayas siya. Sa desperasyon, nagsinungaling sila tungkol sa pagbubuntis, ikinagulat ng lahat. Dahil dito, binugbog siya ng kanyang ina. Si Jean, na pumoprotekta kay Samsung, ang natamaan at nawalan ng malay. Nang magising, nakita niya si Samsung na nakaupo sa tabi niya. Nagyakap sila ng mag-isa pero pumasok ang kapatid at nasira ang sandali. Sinabi nito na kailangan niyang simulan ang pagsubok ng kanyang ina. Naglabas ang ina ng alak, nag-alok ng baso. Sa bawat tagay may tanong siyang ibinato. Magaling sumagot si Jean, natuwa ang ina. Masayang nagkantahan ang pamilya, kasali si Jean, kakaiba sa dating ugali. Gabi na, pumasok ang ina sa kwarto, pinagmasdan ang gwapo niyang mukha. Hindi napigilan, hinipo ang pisngi bago umalis. Gising pala siya, lihim na natuwa hanggang umaga. Sa almusal, may balitang ospital, agad umalis. Sabi ni Henry, 3 araw di kumain, payat sa kama. Nag-alala rin si Jinhoon, alam na naglalakbay si Samsung. May lalaking dumukot sa bag, kinuha form, nagbigay ng card. Nagalit ang Samsung, sinasabing hindi papayag si Jinhoon sa pagpapalit ng pangalan hanggang mag-expire ang deadline. Hinatid ni Jin siya pauwi pero kumapit pa rin si Hyejin. Si Jinhoon ay naging malayo at hindi maabot buong araw. Nag-alala si Samsung kaya pumunta sa bahay nila. Walang sumagot kaya naghintay siya sa tabi ng elevator. Bigla, bumukas ang elevator. Magkasamang nakatayo sina Jinhoon at Hyejin, nagulat si Samsung. Agad tiniyak ni Jinhoon kay Samsung na hindi ito ang iniisip niya tapos pinapasok si Hyejin. Hindi mapakali, nanatili si Samsung sa labas, gustong pumasok. Sa loob, nakita niya si Hyejin na naghahanda, maputla sa kama. Nag-alok si Samsung na gumawa ng lugaw para sa kanya. Pumayag si Hyejin, umaasang makapagluluto ng mas mahusay bukas. Sinabi ni Samsung na sa guest room siya matutulog, nangangakong hindi makakaabala. Nakita ang pag-aalinlangan ni Jin, tumayo si Hyejin, handang umalis. Ayaw pilitin ang may sakit na umalis sa gabi, kaya nagpa siyang umalis na lang si Samsung. Pagod, nakipag-usap siya sa aso niya sa bahay. Ilang minuto lang, tumawag si Jin para aliwin siya ng isang sipol. Bumalik agad si Samsung kinabukasan, may dalang lugaw at kimchi. Nagalit si Hyejin sa malamig niyang pagtanggap, lalo't tumanggi siyang kumain. Lumala ang tensyon, humantong sa away dahil sa kanilang emosyon. Mabuti na lang, namagitan si Henry sa tamang oras. Para mabawasan ang tensyon, naglaro ng baraha sina Henry at Samsung. Nakahiga si Hyejin sa sofa, pero napansin niyang nananalo si Samsung. Si Hyejin, baguhan, nagpa siyang tulungan si Henry. Sa huli, natalo ni Hyejin si Samsung at nakuha lahat ng pera nito. Samantala, tinuturuan ni Jinhoon si Chef Lee paano makuha ang puso ng kapatid ni Samsung. Tumawag si Hyejin para mag-usap, alam na hindi na siya makakabalik. Nagpa siya siyang bumalik sa Amerika. May huling hiling, ihatid siya nito sa airport. Alam na huling gawa niya ito para kay Hyejin, pumayag siya. Hindi pa rin sumuko si Samsung sa pagpapalit ng pangalan, pero nahuli at sinira ito ng mga tao ni Jin. Nalungkot, pumunta siya sa opisina niya pero wala siya. Tumawag si Sel, nagsabing nakikipagkita sa kalaban ng kanyang ina. Masaya kasama ang ibang babae. Lumapit siya pero mahinahon niyang ipinakilala si Samsung bilang kasintahan. Umanga si Samsung sa kanyang katapatan at kakayahang pakalmahin siya. Kinabukasan, dinala niya sila ni Michu sa isang water park. Ang paglalaro kasama si Samsung ay nagpasaya at nagpakomportable sa kanya. Pagka-uwi, nakita niyang nagbabasa si Samsung ng kwento kay Michu. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan pagkatulog ni Michu. Sinabi ni Jinhoon na dadalhin si Hyejin sa US, hindi siya sumang-ayon. Naisip ni Samsung na may nararamdaman pa rin siya para dito. Akala niya'y hindi siya naiintindihan kaya nagaway sila, nagising si Michu. Umiyak siya at sinabihan silang tumigil sa pag-aaway. Nagulat sila dahil matagal nang hindi nagsasalita si Michu. Nanginig siya sa tuwa, inaliw ito at nangakong hindi na muling sisigaw ng ganoon. Pagkatapos noon, inihatid ni Jinhoon si Samsung pauwi. Ngayon, pumayag siya sa hiling nitong huwag sumama kay Hyejin sa Amerika. Pero, galit pa rin, dumiretso siya sa loob nang hindi man lang tumitingin. Kinabukasan, pagkatapos magtrabaho sa tindahan, nagmaneho si Samsung papunta kay Hyejin. Sa biyahe, kahit miss na miss si Jin, hindi niya sinagot ang mga tawag hanggang makarating. Sinabi ni Samsung na hindi pwedeng sumunod si Jinhoon, anuman ang dahilan, at hiningi ang lalagyan. Sabi ni Hyejin, ubos na ang lugaw na ikinagulat ni Samsung. Pag-uwi, nakita niyang matagal nang naghihintay sa labas si Jinhoon. Tinanong ni Samsung kung aalis pa rin siya kung hindi niya pipigilan. Ayaw na niyang labanan siya, natatakot na baka maghiwalay sila ng tuluyan. Nang makitang sumang-ayon siya, masayang niyakap siya ni Jinhoon.
Hindi na rin niya pinrotektahan ang pangalang Samsung, pinahintulutan itong magpalit ng pangalan sa panahon ng Cold War. Masayang nagyakap ang dalawa. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Samsung na magpalit ng pangalan, pero nang isusulat na, naisip niya si Jinhoon. Mahal na mahal ni Jinhoon ang pangalang Samsung kaya sa huli hindi na ito binago kahit ilang taon nang sinusubukan. Dahil lang sa sinabi ni Jinhoon tungkol sa pangalan, agad nagbago ang isip ni Samsung. Tunay ngang malaki ang epekto ng pag-ibig sa buhay. Pagkatapos nito, bumalik ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Tanging sekretarya ni direktor na ang nagbitiw, gustong maglakbay sa mundo. 2 buwan, walang balita. Nag-alala si Samsung at nanay niya hanggang sa wakas ay may sagot na. Nagpadala si Michu ng postcard pero walang sagot, kaya naramdaman niyang nawalan sila ng koneksyon at nakalimutan ang kanilang hindi natapos na pag-ibig. Habang namimili ng panggawa ng cake, may nakitang karatula si Samsung. Magmahal na parang di ka nasaktan. Naalala niya ang masasayang oras kay Jinhoon at ang yakap nito'y nagpasakit sa puso niya. Naawa siya sa kanyang love story pero bigla niyang nakita ang lalaking nakasama niya ng 2 beses dati. Nagpumilit siya at inanyayahan si Samsung sa isa pang date. Ikinuwento niya ito sa kanyang kapatid nang bumalik siya sa tindahan. Nang makitang sabik na naghihintay ang kapatid kay Jin, sinuportahan ni Daedong ang pakikipagkilala ni Samsung sa iba. Bukas ang tindahan pero kakaunti lang ang mga customer. Nahihirapan silang mabawi ang kanilang puhunan. Natuwa si Daedong nang may dumating na order. Kahit maliit, napasaya nito ang magkapatid. Maingat na binalot ni Samsung ang cake box, hinawakan ang lahat ng malumanay at detalyado. Nagbihis siya ng elegante. Hinihikayat siya ng kapatid na magpatuloy ng may tiwala. Kinakabahang pumasok si Samsung sa kotse ng lalaki para manood ng sine. Biglang lumitaw si Jinhoon, hinarang sila, binuksan niya ang pinto, pinagbawalan siyang umalis. Galit, sinabi ni Samsung sa bata na magmaneho. Sa sinehan, hinawakan ni Jin si Samsung. Nagtatalo sila. Sinabi niyang kanya si Samsung, gumawa ng eksena. Nagsorry si Samsung sa bata at dali-daling umalis. Hinabol siya ni Jin, humihingi ng tawad sa pagkaantala. Di siya pinansin ni Samsung, kunwaring di kilala. Sa bahay, nakita siyang naghihintay, itinago ang singsing. Alam na galit si Samsung, lumuhod si Jinhoon, nagmakaawa. Binigyan siya ng pera ni Samsung, sinabing mabuhay ng maayos. Tinanong niya bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Inilabas niya ang galit, sinisisi siya sa hindi pagsulat at pagbabala sa kanila. Nalaman niyang regular silang nagkikita, kaya naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Naguluhan si Jinhoon, hindi maintindihan bakit di niya natanggap ang mga liham. Pumasok si Samsung, tumangging makinig sa kanyang paliwanag. Nag-doorbell siya pero naghagis ng asin ang nanay at ibinalik ang aso dahil nalungkot ang anak. Nag-iisa siya sa kotse hanggang gabi tapos may dinala si Samsung na kahon ng mga postcard. Nang marinig ang pangalan ni Samsung, na-realize niya para sa kanya ang mga iyon. Akala ni Samsung mali ang address niya kaya walang natanggap na liham. Nakita niya ang mga postcard ni Jinhoon na antig na di siya nakalimutan. Pinayagan niya itong humingi ng tawad sa nanay niya. Matapos kumbinsihin, tumigil sa pagsisisi ang nanay niya. Nag-suggest si Jinhoon ng karaoke para gumaan ang mood, napatawa silang lahat. Hiniling niyang manatili sa tabi niya, magkayakap bago ang laban. Nag-alala si Samsung sa suot pang kasal habang buntis, pinilit siyang bumili ng proteksyon. Nahihiya, hinanap ni Jinhoon ang kagamitan sa ilang tindahan. Tumakbo ang mga babaeng estudyante nang hindi niya kinuha ang sukli. Sa bahay, naghintay si Samsung nang may pagkabalisa. Tumawag si Hyun mula sa US para magpasalamat sa lugaw. Pagkatapos ng usapan, umaasa silang hindi na mag-uusap muli. Nasa ibang lugar ang isip ni Heejin. Si Jinhoon naman ay humalik kay Henji, natagpuan ang tunay na pag-ibig. Nang masayang umuwi si Jinhoon, nakita niyang humihilik si Samsung sa tabi. Sinabi niya sa sarili na walang hanggang mahal niya ito. Kinabukasan, dinala niya ito sa bahay para ipakilala sa lahat. Maliban sa kanyang ina, nagustuhan ng pamilya si Samsung. Kinausap siya ng ina ng pribado, tutol sa kasal, pero pumayag kung babalik sa hotel. Nagsinungaling siya para sa pag-ibig, buntis si Samsung. Iginiit ng kanyang ina na magpasuri silang dalawa bukas. Kung totoo, papayagan silang magpakasal. Inihatid niya si Samsung, mabilis kumilos kahit may pagtutol. Matapos ang mainit na pagkikita, naniniwala si Samsung na siya na.
Sa panaginip, nakita niya ang kanyang ama. Tinanong niya kung talagang masaya ito. Umiyak si Samsung, natagpuan ang kaligayahan sa wakas. Pangarap niya ang masayang pamilya pero gising na, hindi totoo. Wala pang kasiguraduhan, kaya tumutol ang kanyang ina. Pero wala nang mahalaga kundi ang kanilang pag-ibig. Nagkasamang dumaan sa tuwa at lungkot, nag-aaway pero nagbabalikan. Ito ang pag-ibig na matagal nang hinintay ni Samsung. Sa pagtatapos ng My Lovely Kim Samsun, pinili nina Samsun at Jin Heon na manatiling magkasama, hindi sa pamamagitan ng engrandeng kasal o matatayog na pangako, kundi sa tahimik at makabuluhang desisyon na ipagpatuloy ang kanilang relasyon ayon sa sariling paraan. Matapos ang mga sakit, hindi pagkakaunawaan, at personal na laban, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang perpekto o sumunod sa inaasahan ng lipunan para maging totoo. Si Samsun, nananatiling totoo sa sarili sa kabila ng panghuhusga tungkol sa edad, itsura, at katayuan, ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay dumarating kapag tinanggap mo ang buong pagkatao mo. Si Jin Heon naman, matapos niyang harapin at bitawan ang nakaraan, ay natutong pahalagahan ang isang taong nagbibigay ng kapayapaan at saya. Iniwan ng drama ang aral na ayos lang mabuhay sa sariling takbo, na mas mahalaga ang respeto sa sarili at katapatan kaysa sa panlabas na anyo, at na ang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan at sabayang paghilom ay higit na matibay kaysa sa isang pantasyang kwento.